Ang batang may ikatlong mata. Mula pagkabata, alam na ni Elias na hindi siya katulad ng ibang bata. Habang ang iba ay naglalaro sa ilalim ng araw, siya naman ay madalas nakaupo sa lilim, nakatitig sa mga bagay na walang hugis para sa paningin ng normal na tao. May mga aninong gumagalaw kahit walang ilaw, may mga matang nakasilip sa likod ng pader, at may mga boses na hindi niya kailanman tinugon. Sa una, takot na takot siya. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang hindi lahat ng kanyang nakikita ay masama. May ilan na tahimik lamang, parang naliligaw. May ilan na umiiyak. At may ilan na galit, lalo na kapag napapadaan siya sa mga lugar na may madilim na nakaraan. Lumaki si Elias na iniwasan ng mga tao. Tinawag siyang kakaiba, minsan ay sinasabihang malas. Kaya natuto siyang manahimik. Natuto siyang huwag magsalita kahit may nakikita siya sa likod ng kausap niya. Natuto siyang ngumiti kahit may malamig na kamay na dumadampi sa kanyang balikat. Isang gabi, dinala siya ng kanyang ina sa isang matandang albularyo. Matagal na tinitigan ng matanda si Elias bago nagsalita. Hindi lang siya nakakakita, sabi nito. Siya ang nakikita. Hindi iyon naintindihan ng kanyang ina. May mga kaluluwang sumusunod sa kanya, dagdag ng matanda, dahil may hinahanap sila. Mula noon, naging mas tahimik si Elias. Hindi na niya tinanong kung bakit siya. Hindi na rin niya hinangad na mawala ang ikatlong mata. Tinanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang pagkatao. Pagdating ng kanyang kabataan, napansin niyang unti-unting nababawasan ang kanyang nakikita. Ang dating malinaw na mga anyo ay nagiging anino na lamang. Ang mga bulong ay humihina. Akala niya'y unti-unti nang nagsasara ang kanyang ikatlong mata, hanggang sa dumating ang gabing iyon. Isang malakas na bagyo ang tumama sa baryo. Walang kuryente, walang ilaw. Mag-isa si Elias sa bahay. Habang hawak niya ang kandila, naramdaman niyang may mali. Hindi ito tulad ng dati. Hindi lang isa o dalawa ang presensya. Parang punong-puno ang buong bahay. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagsalita siya ng malakas. Bakit kayo nandito? Tahimik ang paligid. Pagkatapos, sabay-sabay niyang narinig ang mga boses. Hindi sa tainga, kundi sa isip. Dahil ikaw na ang oras. Nanlamig ang kanyang katawan. Doon niya naalala ang sinabi ng albularyo noon. Siya ang nakikita. Bigla niyang naintindihan. Hindi pala unti-unting nawawala ang kanyang kakayahan. Inihahanda lamang siya. Ang ikatlong mata niya ay hindi isinara, kundi binuksan ng lubos. Si Elias ay hindi lamang nakakakita ng mga kaluluwa. Siya ang daan nila. Sa gabing iyon, umupo siya sa gitna ng sala at pumikit. Isa-isang dumaan ang mga presensya, hindi upang saktan siya kundi upang magpaalam. Ang mga naligaw, ang mga naiwan, ang mga hindi matahimik. Ginawa niya ang hindi niya namalayan na ginagawa niya sa buong buhay niya. Pinayapa sila. Pagsikat ng araw, tahimik ang lahat. Pagkalipas ng mga taon, lumaki si Elias bilang isang payapang lalaki. Walang asawa, walang anak. Tahimik ang kanyang buhay, sobrang tahimik. Walang kapitbahay na nakarinig ng sigaw mula sa kanyang bahay. Walang bisitang nagtatagal. Ngunit may kakaibang bagay ang napansin ng mga tao sa lugar. Simula nang tumira si Elias doon, wala nang multong na pabalita. Wala nang kakaibang ingay sa gabi. Wala nang lugar na pinamumugaran. Parang may isang bagay na nagbabantay. At isang gabi, may batang dumaan sa tapat ng kanyang bahay. Bigla itong tumigil at tumingin sa bintana. Ngumiti ang bata at bumulong, "Nanay, bakit po may lalaking nakatingin sa atin mula sa loob?" Ngumiti si Elias sa dilim. Tahimik pa rin ang kanyang buhay. Dahil ngayon, siya na ang bantay sa pagitan ng mundo ng buhay at ng hindi na dapat bumalik.